Hello mga kachika! Welcome sa panibagong segment namin ng Chika Minute. So, ang agenda namin ngayong araw ay magtatanong ako sa kanila ng mga napapanahong issue at sasagutin nila. So, ang unang tanong, ano ang masasabi nyo sa pagtakbo ng mga influencer sa politiko? Miss Bandabia? Sinasabi sa batas may karapatan ng bawat mamayang Pilipino mamuno sa ating bansa. Ngunit mayroong mga komunikasyon na dapat sundin para maging isang komunikasyon na anumang posisyon sa gobyerno. Mr. Kusay? Ang sa akin lang ay, pwede naman, basta kwalipikado sila sa posisyon at alam nila kung anong posisyon ang tinatakbuhan nila. Mr. Gonzales? Ang masasabi ko lang dito ay may sarili-sarili tayong sarili-sarili nating buhay to at pagtakbo kung paano natin i-handle ang pagtakbo ng buhay. Ang masasabi ko lang sa mga mamamayang Pilipino ay magboto tayo ng patas at fair at mag-background check sa mga tatakbong mga politiko. Mr. Okay. Wala naman akong matatag na opinion dito. Pero kung alam nila ang gagawin nila at paninindigan nila ito, okay lang rin ako. At ang pangalawang tanong, agree ba kayo or disagree sa pagtakbo ng mga influencer? Miss Bandabia? Agree ako sa pagtakbo ng mga influencer sa politiko. Basta makasiguro tamang mga Pilipino na ay pipiliin sa ating mga namuno ay politiko na may alam sa batas at aware sa kalagayan ng ating bansa. Mr. Kusay? Disagree dahil itong mga influencer na to ay tumatakbo lamang kung kailan palaos na at naghahanap lang kung paano sumikat ulit. Mr. Gonzales? Agree naman kasi may sinabi nga sa batas na pwedeng tumakbo ang mga lahat ng Pilipino sa mga politika. Pero sa pagtakbo sa halalan ay pwede tayo mag-background check sa mga politiko na ito. Again, wala talaga akong sabi dito pero agree naman ako kahit basta ang gagawin nila, alam na alam nila. Thank you. At pangatlong tanong, ano ang masasabi nyo sa korupsyon ngayon ng mga gobyerno? Miss Bandabia? Ang masasabi sa korupsyon sa gobyerno ay hindi ito mababawasan sapagkat marami pa rin ang mga malalaking tao sa likod ng korporasyon na kumukontrol sa ekonomiya ng bansa. Alam naman natin na ang korupsyon ay masama at may mga taong buhaya pa rin sa posisyon na ginagawa ito para sa pera. Mr. Gonzales? Ang masasabi ko ay natatawa ako sa pag-handle ng gobyerno sa ating bansa. Ang mga tumatakbo ay hindi man lang magawa ang mga nasasabi nila ngayon, pero hindi natin sila masisipsi, di ba? Ito ay aking opinion lamang at sana mga kapwa Pilipino rin natin ay magboto ng tama. At Mr. Obray? Nalulungkot ako dito dahil kung wala naman silang gagawin, kung ang gagawin na nila ang pagpapahirap sa mga tao natin, bakit pa sila ng posisyon nila? Dapat sa kanila ay magbagsak na lang. At ang panghuling tanong, ano ang masasabi nyo sa kasabihang pag mahirap ka, wala kang laban na sinasabi ng mga Pilipino? Mr. Okray, ay Mr. Kusay? Totoo naman na pag mahirap ka, wala kang laban. Dahil pawang mga mayayaman lamang ang nakakabili ng hustisya at yung mga mahihirap lamang ang nakikita mong mga nakukulong. Mr. Gonzales? Ang masasabi ko lang sa sinabi mo ay ako ay nalulungkot dahil sa mga walang kaya na Pilipino ay hindi nabibigyan ng hustisya. Tulad ng pagpatay sa isang matanda na dahil policeman yung tatay niya is nabaril siya dahil nabisit lang yung police. Kaya ayun, hanggang ngayon hindi pa rin ata nabibigyan ng hustisya pa rin, and yun, nalulungkot lang ako sa mga iba't ibang panig ng mundo na may poverty na sinasabi sa ating gobyerno. Yun lamang. At dito na nagtatapos ang aming segment ngayong araw. Salamat sa inyong pakikinood mga kachika.